Okay, again, continuation, ano? Ah, ang karaniwang nagiging challenge pa ng isang traders pag nandito na siya sa, bawa, itong area na to, yan. Ngayon, umaga. Kung titingnan mo to sa daily kasi, yung nangyari na to. Ito kasi clear ito eh, uptrend to eh. Uptrend, yan, di ba? High, higher high, low, higher low. Pero ito kasi, this is high and this is lower high, lower low, ayun no. Choke, then break na yung structure, then this become lower low. Ano, 1 hour, ano. Yeah, so this is a downtrend on a lower time frame. So kung magbabay ka dyan na naka-downtrend, so you are counter trend on a lower time frame. Yan. Counter trend ka sa lower time frame. Pwedeng pag-akyat niyan, bumaba uli at mag-sideways muna. Or pwede naman, bumaba dito. Yan. Yan yung challenge. So, ano ba yung gagawin? So, ang mas maganda, antay ka na naman. Antay. Ano yung antayin namin? Hantayin mo yung Asian market. For example, ayan, no? Ayan yung pinaka-sideways niya. Let's say, Asian market, ano? Yung first 2, 3, 4 hours yan. Nag-sideways. So, establish na ngayon yung resistance tsaka yung support niya. The moment na merong ganitong naging galaw, bawa yan, bumaba. No? Tapos nag-close uli pataas yung candle, ha? Bumaba pero nag-close pataas. Ito yung liquidity sweep or sell side liquidity. Pero pagka naman umangat, tapos nag-close uli sa loob, ito naman yung liquidity pero buy side liquidity. Kasi pag nandito na sa ibabaw yan, magbabay na yung mga tao. Dito naman pag nasa ilalim, magse-sell na yung mga tao. Kaya buy side liquidity, sell side liquidity. Kaya lang, pag pumasok sa uli ng consolidation, yan, either ito o ito, no, alin man sa dalawa na yan, no, pag pumasok uli sa, ito, bawa ito, pumasok sa loob, posible niyan tataas. Maghintay ka dito na isang candlestick, yun yung sinasabi sa video, if there is an engulfing pattern. So, bullish engulfing pattern is a sign na, kumbaga, it's a declaration na tataas siya. So, pwede ka na mag-entry dyan. Lagay ka lang na stop loss. Wala namang sigurado. Or, if this buy-side liquidity happen at nagkaroon dito ng tinatawag na candlestick, green, tapos biglang nagkaroon ng bullish, bearish engulfing, yung red. So, this is a declaration na babagsak yung market. Maaring dito pa. Ayan. Dito pa mag-consolidate dito sa support na weekly. Kaya you have to wait. So, wait nyo yung Asian market na kung anong gagawin niya, sideways. Kasi usually, ang Asian market talaga is sideways. Right? Tokyo and Sydney, ayan. So, yun yung pinaka-the best na gawin. Okay. So, kaya antayin nyo yung mga market session na yan. Kailangan maintindihan nyo yung market session na yan. For example, Asian is, yung pag-open hanggang 3 o'clock, London, ayan, London, ando na institusyon. Tingnan nyo, ito nangyayari during London session. Yung bearish engulfing o kaya bullish engulfing o kaya naman New York, pwedeng ganon, pwedeng New York session kung nangyayari yan. Kung ito nangyari on the London session, pwedeng mayroon kasing volume para suportahan yung pagbagsak. O kaya naman kung nandito at bullish engulfing, may volume yun para suportahan na umakyat. So, yun yung mga consideration. Hindi ngunit nakita yung bearish engulfing, bullish engulfing, pasok agad. You have also to consider yung market session. Baka mamaya, pasara na yung market.
magte-trade ka pa ba? O kaya bibili ka pa ba sa mall kung pasara na yung mall? Hindi na. So, kaya bear with us, mag-aral, lalo na doon sa huling video na pinag-aaralan natin during Zoom natin. Balik-balikan nyo yun ng hindi isang beses, dalawang beses. Ulit-ulitin nyo. Okay, again, good luck.